Isa ka ba sa maraming Pilipino na nagbabalak magtrabaho sa ibang bansa? Isa ka ba sa mga Pilipino na gustong magtrabaho dito sa Saudi Arabia? Simulan natin sa aking kwento at nang magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang meron dito sa bansang Saudi Arabia, kung maganda nga ba magtrabaho dito, kung para sa iyo ba ang lugar na ito. By the way, ako po si Michael Shukran at dito natin simulan sa aking kwento. Halos 12 taon na rin po ako nagtatrabaho dito sa bansang Saudi Arabia, dito sa gitnang silangan sa bayan ng mga Arabo. Nakaka-uwi naman ako every 2 years. Pero simula nung nagkaroon ng pandemya ay hindi na ako muli pa nakauwi ng Pilipinas. So pakiramdam ko ngayon ay medyo matatagal-tagalan pa. Nung una akong nakarating dito sa Saudi Arabia, hindi ko lubos maisip na, ay, ganito pala dito. Mayroon din palang mga halaman, may mga garden din pala, mayroong karagatan, mayroon din palang magandang mga kabundukan at kagubatan dito sa bansang ito. Dati kasi nung hindi pa ako nakakarating dito, ang akala ko lang talaga ay puro disyerto, puro bato, puro bundok ng mga bato. Yun pala hindi. Although, merong mga lugar dito sa bansang ito na talaga namang disyerto. At ito ang ikinagulat ko. Nung dumating ako sa bansang ito, naramdaman ko grabe sa may bandang Riyadh, sobrang init. Ang init-init talaga. And then, biglang inilipat ako ng company ko sa ibang lugar, sa probinsya. Tinanong ako kung gusto ko rin ng malamig na lugar. Akala ko yung staff doon ay nagbibiro lamang. Pagdating ko doon sa lugar na yun, grabe, sobrang lamig pala dito sa Khamis Mushet, Abha City. So dito na ako nagtagal sa Khamis. Nagustuhan ko yung environment dito, nagustuhan ko yung paligid, nagustuhan ko yung mga lugar na pwedeng pasyalan. Hindi ako mahilig sa mga mall, marami na mga malls dito, pero mas gusto kong pumasyal sa mga ilog, pumasyal sa mga magandang mga kabundukan, magandang mga forest, any kind of pasyalan na may kinalaman sa nature, yun talaga yung gustong-gusto kong puntahan. Bilang isang Pilipino, bilang isang anak na gusto kong makatulong sa pamilya ko, hindi ganun kadali ang umalis. Hindi ganun kadali ang manirahan o magtrabaho sa malayong lugar na ikaw lang mag-isa. Yes, marami kang makikilala, maraming mga Pilipino, maaari mo silang maging katulong, maaari mo silang maging kasangga, at higit sa lahat, maaari mo din silang maging kaaway. Kapag ikaw ay nagbabalak na mag-abroad, especially dito sa gitnang silangin na kung saan ay mahigpit yung kanilang mga patakaran, marami silang mga kultura na kailangan mo talagang irespeto, kailangan mo talagang sundin. Hindi kagaya sa Pilipinas na maaari mong gawin yung mga bagay-bagay na gusto mong gawin. Dito, limitasyon lang yung galaw. Katulad ko, bilang isang vlogger, nahihirapan din ako mag-vlog sa lugar na to kasi nga, nag-iingat din ako makakuha ng larawan. And huwag kayong mag-alala sa mga darating na mga videos natin dito sa Buhay OFW, Buhay dito sa Saudi, ay tatalakayin natin yung mga dapat, pwede at yung mga bagay-bagay na dapat mong malaman kung ikaw ay isang Pilipino na gustong magtrabaho dito abroad. Ang naranasan ko dati talaga ay sobrang nakakalungkot, especially yung mga ilang buwan kong pamamalagi dito. Pero masakit din kahit nasanay na ako kapag babalik akong muli para maghanap buhay dito sa Saudi Arabia. Ay nararamdaman ko pa rin talaga yung lungkot, nararamdaman ko pa rin talaga yung pangungulila. Kasi ang daming, sabi ko nga sa loob ng 12 taon, ang hirap. Pinakamahirap ay yung namatayan kami tapos hindi ako makauwi man lang. Yun yung mga bagay na talagang ikinakalungkot ko. Kapag ikaw ay sumabak na sa pag-abroad, kahit saang bansa, dapat buo ang iyong kaisipan, buo yung puso mo, buo yung tiwala mo sa sarili. At dapat palaging palakas ang iyong pangangatawan. Dahil kapag nagkasakit ka, walang tutulong sa'yo. May kaibigan ka, yes, pwede kang tulungan 1 beses, 2 beses, pero hindi ka nila kayang bantay ng gano'n katagal. Kaya bilang isang OFW, napakahalaga talaga na naiingatan mo din yung sarili mo. Kung ikaw ay paalis pa lang at nagdadalawang isip ka, ay nako day, ako na nagsasabi huwag ka nang tumuloy. Kasi ikaw rin ang mamumroblema sa sarili mo pagdating ng oras. Pero kung talagang desidido ka at ang hinahangad mo naman ay makatulong sa pamilya, usapang pera, yes, meron at meron namang kita. Diba? Basta masipag ka, madiskarte ka, pwede kang kumita dito. Yun lang ay hindi pinapahintulutan ang pagtatrabaho sa labas ng kumpanya. Kung ikaw ay may amo, bawal ka magtrabaho sa ibang amo. Ipinagbabawal yun at mayroong multa. Kumbaga,
maraming Pilipino dito na nagtitinda-tinda ng kung ano-ano para lang magkaroon ng extra income. Yung iba naman sumasideline sa mga kapwa nating mga Pilipino din. Ayan. So, itong video na napapanood ninyo, isa lamang ito sa mga video na ipapakita ko sa inyo. And sana nagustuhan ninyo dahil etong ginagawa ko ngayon ay naglalakad na ako papasok mula bahay ko. Meron akong 20 minutes bago makarating sa aking trabaho. So, mas mainam na para sa akin ang maglakad dahil nakikita naman ninyo na ako'y madyanda na at kailangan ko na ng exercise. Sana magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na video na may kinalaman bilang isang OFW at pag-uusapan natin ang buhay Saudi. Maraming salamat po. Bye!